Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at sa pakikipagtulungan ng Information Coordinating Network of Soxer Gen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo ay mapapanood via live streaming sa official Facebook pages ng PIA pati na rin po sa YouTube at Spotify. Pasalamatan din po natin ang ating mga media partners mula sa iba't ibang bahagi ng Region 12 na kumukuha sa ating talakayan. And we have with us today ang ating kaibigan mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional 12, ang Information Officer 2 ng Disaster Response Management Division. Let us all welcome Sir Cesar Ayan Manico. Sir Cesar, ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. In behalf of the Department of Social Welfare and Development Secretary Sir Rex Gatchalian, the DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Jr. V. Cabaya, and the Disaster Response Management Division, Division Chief Ma'am Naira S. Aratok, magandang araw po sa ating lahat and lahat po ng mga tagapanood and tagapakinig po ng Philippine Information Agency. Sir, sa inyo po, sir, magandang umaga, di ba? Sir Cesar, we will be talking about disaster response management. Very timely po ito. Alam natin, sunod-sunod ang ulan, merong mga cases of landslide, especially dito sa ating rehiyon. Pero bago po yun, pag-usapan muna natin, sir, ano ba ang Disaster Response Management Division ni DSWD? Ano ang ginagawa ninyo? And ano po yung area of responsibility niyo? Kasi narinig ko, hindi lang Region 12 Yes po. So, ang Disaster Response Management Division or DRMD 12 po serves as the Vice Chairperson of Disaster Response in the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12. So, the division is mandated po to lead in planning, monitoring, and coordinating all disaster-related efforts, including augmentation support to the local government units or sa atin po mga LGUs in the form of relief, response, and early recovery and rehabilitation po. So, tama po kayo, Sir Oliver. So, hindi lamang po Soxer Gen yung coverage po ng Disaster Response Management Division 12, kundi pati na po ang ating BARM areas. Specifically, Sir, Maguindanao del Sur and del Norte. Maguindanao del Norte. Yes po, Sir Oliver. So, yun din yung coverage. Kasi nakikita po natin pag may mga baha, example in Maguindanao del Sur, del Norte, si Region 12 yung pumupunta doon. Sige po, sir, diretso tayo. Ano po yung ginagawa ni DSWD? Alam natin, habagat season na. Yes. Ano yung mga programang ipinatutupad ni DSWD under the DRMD po? Okay po. So ngayong alam po natin na habagat season po ngayon, so mas lalo pong pinapaigting ng Disaster Response Management Division yung ating communications with our local government units. So sa katunayan po, yung atin pong mga relief supplies ay kailangan po talaga nating eksakto po yung ating number of family food packs, yung ating pong non-food items, kasabay po nito yung ating ready-to-eat food. And when it terms to communication naman po, palagi po tayo, gumagawa po tayo ng quarterly na virtual kamustahan with our local government units. Yes. And meron din po tayong ginagawang quarterly din po na agency po yung ating communication with them. Ito po yung disaster response cluster meeting po natin. And pati hindi lamang po sa itong pong habagat season ang pinaghahandaan po natin dahil ng mga nakaraang buwan po naka-experience po tayo ng malakas na lindol. So nagsasagawa rin po tayo ng quarterly na NSED, yung ating pong National Simultaneous Earthquake Drill. Yes po, Sir Oliver. Sir, meron din po naka-preposition yung mga relief goods natin? Yes po, sir. Meron po tayo mga strategic locations na naka-identify po sa atin pong different LGUs. So, narito po ang ating mga strategic locations. Sige po. Sir, i-mention ko lang si Region 12, as far as I can remember, isa sa mga unang nag-implement itong prepositioning ng goods.
Right? Yes po, Sir Oliver. Actually, ang kagandahan po kasi ng pag-preposition po natin ng ating mga relief supplies is mas mabilis pong nabibigyan natin ng tulong yung ating mga kababayan in times of disaster. Considering yung mga areas natin, meron tayong mga GDAS, meron tayong coastal, for example, coastal areas ni Sultan Kudarat. Kung manggagaling pa yung relief items dito sa Coronadal City, it will take time talaga. Yes Sige po, sir. sir. Yes po, sir. So, nakakabawas talaga ng oras kapag dito pa po mismo sa regional office po ng ating, as a regional warehouse po, yung kukunin yung ating mga relief supplies. So, Sir, asan muna? Asan ang regional warehouse natin? okay. So, ang regional warehouse po natin, sir, is located po dito sa Coronadal City, sa Balmores po, nakalagay yung ating warehouse. Sige And po. yung sa ating mga strategic locations naman po is ito po yung mga following LGUs. For South Cotabato po, meron po tayo sa Pulumulok, Tiboli, Banga, General Santos City. And for the Sultan Kudarat po, meron po tayo sa Isulan, Tacorong, Colombio, Bagong Bayan, Palimbang, Lebac, and Calamansig. Sa Cotabato naman po, meron po tayo sa Kidapawan, Antipas, Alyosan, Tolonan, Banisilan, Arakan, Mlang, Midsaya, Pikit, and Carmen. Samantalang sa Sarangani naman po is Alabel, Kiamba, and Saglan po, Sir Oliver. Opo, marahil, sir, marami ang magtatanong. Kamusta po yung stockpile natin? Kasi ongoing ang inyong distribution. Halos araw-araw namimigay po ng mga relief items si DSWD. Kamusta yung stockpile natin at meron po ba tayong sapat na supply? Yes po, Sir Oliver. Sinisigurado po talaga ng Disaster Response Management Division na meron po tayong sapat na supply sa ating regional warehouse maging sa ating mga nakapreposition po na relief supply. So, sa katunayan po, meron po tayong number of FFPs po natin is umabot po ng 109,359. And nagbabago po ito dahil kagaya po na sinabi niya, Sir Oliver, na meron po tayong mga scheduled distribution sa mga naapektuhan po nating mga kababayan. Pero ang sinisigurado ko lamang po is sinisigurado po ng Disaster Response Management Division na meron po tayong sapat na supply. And maliban po sa ating mga family food packs, meron din po tayong sapat na supply for our non-food items. Ito po yung katulad po ng ating sleeping kits, ating kitchen kit, yung atin pong mga other non-food items po na talagang nakahanda po para sa mga apektado nating kababayan. And maliban po doon sa ating mga supply, meron po tayong nakahandang standby funds. So as of the moment po, meron po tayong 1,383,150 pesos na nakaantabay po kung sakaling magkaroon po ng malakihang disaster. And sana naman po wala po, Sir Oliver. Opo. Sir, curious lang ako, ano yung laman nitong FFPs natin? Yung laman po ng Kasi ating... baka tatanong, bakit kulang itong akin? Di ba? Baka may mga magtatanong na mabigyan para sure lang po natin. Ano yung laman? And then standard ito, sir, di ba? Yes po, sir. So lahat po ng matatanggap po ninyo sa kahit anumang pong rehiyon is magkatulad po yung laman ng ating family food packs. So ang laman po ng ating family food packs, Sir Oliver, ay meron po tayong 6 na kilo ng bigas, 5 pieces of cereal drinks, 5 piraso po ng kape, 4 na canned tunas, 4 corned beef at 2 sardinas po. And para naman po sa ating non-food items po or NFIs, meron po tayong kitchen kit, family kit, clothing kit, sleeping kit, and hygiene kit. So, iisahin ko na lang din po, Sir Oliver. Ang kitchen kit po natin, meron po tayong 5 pieces of spoon, 5 pieces of fork, 5 pieces of plate, 1 ladle, 1 frying pan, 5 pieces drinking glass, at 1 cooking pan. Sa family clothing kit naman po natin, meron po tayong 5 pieces of towel, 2 pieces of adult sleepers, 3 pieces of children's sleepers, 3 pieces of girls' panty, 2 pieces of ladies' panty, 3 pieces of boys' brief, 2 pieces of men's brief, 3 pieces of girls' sando bra, 2 pieces of adult sando bra, 4 pieces of adult t-shirt, 6 pieces of children t-shirt, 4 pieces of adult short, and 6 pieces po of children shorts. Sa atin naman pong sleeping kit, meron po tayong isang mosquito net, 2 pieces po ng blanket, isang pillow, 1 sleeping mat, and 1 maong po. And for our hygiene kit po, meron po tayong 4 pieces toothbrush, 2 pieces po of toothpaste, 1 hair comb, 4 packs of sanitary napkins,
4 pieces of bath soap, 2,000 grams of laundry soap, and 1 bottle of shampoo, 1 disposable razor, 1 nail cutter, 1 chamber pot, and 1 water dipper. So sinisigurado po talaga natin Kompleto na yung yes po sir, kompleto na po yung binibigay po natin lalo na po sa mga apektado nating kababayan. So meron po silang agad na magagamit. For example, sir, ang distribution nito is per family. Yes po. Klaro sir, lang per natin. family. Opo, per family po. Opo. Sir, and then, ano ba? For example, sa nabahaan and then dun sa nabiktima ng lindol, magkakaiba ba yung ibibigay sa kanila or bibigyan ba lahat ng food items, non-food items, and then yung kits na na-mention niyo? Yes po, Sir lahat Oliver. ba yun ibibigay sa kanila? Hindi po, Sir Oliver. Yun, iklaro natin. Paklaro Sige. na po natin, Sir Oliver. Nakadepende po sa kung anong klaseng disaster yung naging Assistant natin. yes po, ang depende po yung assistant natin sa kung anong disaster po yung tumama sa ating mga kababayan. For example po, meron po tayong flooding, mostly po yung binibigay po talaga natin is yung ating mga family food packs. And kapag halimbawa po nagkaroon po ng malakas na ulan, bumaha din po, and naging totally damaged po yung ating mga bahay. Doon na po tayo bibigay ng ating sleeping kit, yung ating mga family kit. Okay. Yes po, Sir Oliver. Opo. Sir, na-mention niyo rin po kanina yung ready-to-eat food. Opo. Ano naman po ito? Kasi yung kanina, 'di ba, mga dilata, bigas, coffee, and then ito naman ready-to-eat food. Ano po ito and then kailan ito binibigay sa ating mga beneficiaries? Yes po, Sir Oliver. So meron po tayong ready-to-eat food. Ang ready-to-eat food po o RTEF ay isang self-contained halal meal po na ihinihanda upang maipamahagi sa ating mga kababayan na naapektuhan ng sakuna sa loob po ng unang 48 hours. So matapos po ang kalamidad, lalo na kung limitado po o wala pong cooking facilities o kagamitan. So ito po ay nakahanda na at nakaimbak po sa ating regional warehouse sa pamumuno po ng ating Regional Resource Operations Section or RROS. Ano yung kaibahan nito, sir, sa FFP? So ang kaibahan po nito, Sir Oliver, kagaya po ng na-mention ko kanina, binibigay po natin yung RTEF or yung ready-to-eat food after po ng before 48 hours po ng sakuna. So kailangan po nila iyong i-consume kasi nga po ready to eat siya. Masisira po siya kapag hindi po natin agarang kainin. Yung atin naman pong family food packs is consumable po siya good for 2 days. Okay. Yes po. So matagal po yung expiration niya. And sinisigurado po namin yung ating pong mga family food packs is talagang minomonitor po natin yung expiration. Kaya 3 months pa lang po before the expiration, sinisigurado na po natin na meron po tayong agarang bagong family food packs na darating po sa ating mga regional warehouse at sa atin pong mga strategic location kung saan naka-preposition po yung ating mga family food packs. Sir Cesar, before we proceed po dun sa isang project naman po ninyo, i-clarify lang po natin, sir, yung implementation nitong pamimigay ng food packs. 'Di ba si LGU namimigay din, si DSWD mamimigay din. Paano natin masisiguro na hindi magkakaroon ng duplication or hindi magsasapaw-sapaw yung assistance? Actually po, wala naman pong problema pagdating doon sa duplication, sir. Okay. Kasi ang number 1 naman po talaga natin na is kailangan natin tumulong. Yes po. Pero ang gusto ko lang pong klaruhin kasi meron po sa isang press con po before, meron po akong nasalihan is yung may nagtanong po sa akin na media, "Sir, bakit mas nauna pa po yung media kaysa sa DSWD?" Okay. Opo. So ang gusto ko lang po sabihin is nasa 4th level po tayo ng response. So meron po tayong barangay, meron po tayong LGU, and meron po tayong province. Yes po. So kapag nakulangan po or sa pag-assess po natin, kasi meron naman po tayong assessment and validation, kapag nag-request po yung ating mga LGUs, is handa naman po talagang tumulong yung DSWD. Kaya po minsan, kung makikita nyo po, nagbigay na po yung province and nagbigay din po si DSWD. And then, isipin na lang din natin na hindi nila ginusto na mabahaan sila. And then, sir, limited yung ibibigay, ilang kilo ng bigas, so hindi talaga tatagal yun. And then kailangan talaga ng tulong. Kumbaga, whole of government approach talaga yung yes po, Sir Oliver. Tsaka kasi meron din pong mga nagtatanong po sa ating mga Facebook page kung sir, pwede po ba kaming mabigyan ng family food packs? Gusto ko din pong klaruhin, yung binibigyan lang po natin ng family food packs is yung mga affected po ng disaster. Paano yung coordination natin, sir? Ni DSWD, paano yung process natin?
LGU ang magre-request kay DSWD bago ma-release. For example, andun na sila sa naka-preposition ng mga food packs natin. Opo. Pwede ba si LGU basta-basta mag-release doon? Or paano yung coordination natin? Sige, sige. Yung mga LGUs po natin is kailangan po talaga ng tamang koordinasyon with DSWD. Yes. So halimbawa, sir, nagkaroon po ng flooding sa isang lugar. Sige. So kailangan pong i-assess po ng ating mga ng LGU kung ilan po yung apektadong pamilya MDRRMO or CDRRMO. Yes po, Sir Oliver, tama po kayo. So kailangan po nilang mag-request request po kung ano po yung kailangan nilang ipapamigay po natin sa ating mga apektadong family, and yung incident report po. After po niyan, ipapasa po nila sa amin, and doon po namin re-respondihan. So pupunta rin po kami sa mismong lugar. For validation. Yes, sir. For validation. Klaro natin to. Merong validation na nangyayari. For validation and assessment. Kung talaga pong tama po yung binigay. Yes po. Yung number of families na affected. And after po niyan, doon na po tayo papasok sa proseso nung schedule nung pagbibigay po natin ng family food packs. And kung mas mabilis po yung kailangan po nating action po dyan. Sir, DSWD mismo ang nagdi-distribute ng or in partnership with? Yes po, kasama rin po natin yung ating mga local government units sa pagbibigay po ng ating mga family food packs and non-food items sa mga apektado po nating kababayan. Sige po. Sir, proceed naman po tayo sa Project Lawa at Binhi. I think this was implemented, I think 1 year ago or 2 years ago nag-start si Project Lawa at Binhi. And then, meron po tayong mga implementation sites dito sa Region 12. Kamusta naman po yung implementation nating project nito? Yes po, Sir Oliver. So meron po tayong tinatawag na Project Lawa at Binhi. So tama po kayo, sir. Last year po siya na-implement. And na-implement po siya dahil po sa epekto ng El Nino. So para po sa madaling salita, yung Project Lawa at Binhi po, ang layunin po nito is dalawa. Una po yung ating food security. Pangalawa naman po is yung ating water scarcity. Kasi po sa Project Lawa at Binhi, meron po tayong from the word itself, binhi, meron po tayong pinamimigay na binhi para po sa ating mga partner beneficiaries kung saan pwede po silang magsagawa ng gardening, and after po nilang ma-harvest ito, pwede po nila itong ibenta at pagkakitaan. And sa Lawa naman po, bukod sa nag-iimbak po tayo ng tubig laban po sa El Nino, is pwede po nilang alagyan, or kasi yung mga partner po natin or mga barangay po is tumutulong po sila, yung ating mga local government units, nagbibigay po sila ng tilapia fingerlings para ilagay po sa ating lawa. Fish pan. Yes po, sir. And para once po na ma-harvest po nila, pagkakakitaan rin po nila. Aside from this, sir, ano pa yung mga kumbaga best practices na nakita natin sa implementation po nitong Project Lawa at Binhi? And then, saan yung sites natin, sir? Meron ba tayong sites? Yes po, Sir Oliver. So, ang kagandahan po kasi nung ating Project Lawa at Binhi, nung proyektong ito, kasi natututunan po ng ating mga kababayan na community. Hindi po na maging aktibo po sa ating komunidad, and yung hindi po pag-rely sa gobyerno, kasi dahil po dito sa programang ito, nakikita nila mismo yung kanilang aksyon kung na yung pagkakitaan nila is talagang sila mismo ang gumagawa. And maliban po doon, sir, meron po kasi tayong cash for training and cash for work. So bago po na-implement yung Project Lawa or nagsasagawa tayo ng Lawa, yung paggawa po noon, is tinuturuan po sila kung paano po siya mas masustain. So after po niyan, maliban po sa pinagkakitaan nila sa Project Lawa at Binhi, may matatanggap po sila na parang compensation po sa kanilang trabaho. So, doon. in partnership ito, sir, with DA or ATI? Yes po. Yes po, sa ating Department of Agriculture, sa atin pong provincial office. Yes po, sir, sa BFAR, Provincial Offices of Agriculture. Yes po, sir. Saan yung sites natin, sir? Okay, yung sites po natin, pinapatupad po natin yung Project Lawa at Binhi sa 4 na provinces po ng Region 12. So meron po tayo sa Cotabato Province, sa Municipality of Alamada, Arakan, Banisilan, Carmen, President Roxas. Sa South Cotabato naman po, meron po tayo sa Banga, Lake Cebu, Tampakan, Tiboli, and Tupi. Sa Sarangani naman po is meron po tayo sa Glan,
Kiamba, Maasim, Malapatan, and Malungon, tsaka sa Alabel po. And for pang-apat po sa Sultan Kudarat, meron po tayo sa Colombio, Esperanza, Calamansig, Libac, at Senator Ninoy Aquino or SNA po. Sir, sa mga monitoring natin, kamusta naman yung pagtanggap ng ating communities dito po sa Project Lawa at Binhi? Yes po, actually napaka-welcoming po ng ating mga partner beneficiaries. Alam niyo Sir Oliver, may iilan pong mga barangay kung saan sila mismo ang nag-i-initiate na gumawa ng isang bagay na mas ikakayabong po ng kanilang Project Lawa at Binhi. Halimbawa po, talagang yung sila mismo, yung pera po nila mismo. So, naglalabas pa sila ng yes, pera po, naglalabas pa talaga sila ng pera, sir, para mas mapaganda po yung garden nila. So, halimbawa, nagpapagawa pa po talaga sila ng semento para mas maayos po yung garden area nila. And then, aside sa pagkakakitaan nila to, sir, natuturuan din natin sila to grow their own food. Yes po, exactly po, Sir Oliver. Para in times of disaster, meron silang makukuha. Tama po kayo, Sir Oliver. Opo. Sir, mensahe naman po natin, sir, before we end. I think wala na po tayong oras. Before we end, sir, mensahe po ng DSWD sa mga apektado ng kalamidad and paano po sila makaka-access ng tulong? Okay, Sir Oliver. So, sa atin pong mga kababayan, ang DSWD po ay palaging handang mag-abot ng tulong, lalo po sa panahon ng sakuna. So, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga barangay at municipal social welfare offices para mas mabilis ang assessment at paghatid po ng tulong. And higit sa lahat, paalala po namin na mag-ingat at makiisa po sa mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan. Sige, maraming salamat. Sir, baka meron pa kayo ibang announcement? Shout out dun sa ating mga partners on the ground. Yes po, sir. Nagpapasalamat po kami sa ating mga partner beneficiaries, sa lahat po ng sumusuporta po ng ating Project Lawa at Binhi, at sa lahat po ng ating pong mga kababayan na talagang na-appreciate po yung tulong na ginagawa po ng DSWD. And sige, thank you very much sa ating guest, Sir Cesar Ayan Manico, Information Officer 2 ng Disaster Response Management Division ng DSWD Region 12. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc Sir Jen.